USA. Mga Pilipino at mga ka-OFW. Samang kayo naroon na lupalop ng daigdig na kinaroroonan ng 66 na bansa na mga OFWs na ngayon ay pinagmamalaki kong may nanonood sa atin from the 66 countries base sa software na nagre-report sa amin at nagmamonitor sa lahat ng mga nanonood sa Utusan.tv, 66 countries mga Kapilipino. Ipinaabot ko ang personal na dalangin sa inyong lahat na sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At yung mga may karamdaman, ipinaabot ko ang aking personal na dalangin na sana'y iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang sa ganun ay manumbalik ang dati ninyong kalusugan na mga ka-OFW ko. Dahil napakahirap ang mayroong may sakit na OFW. Mga Kapilipino, sa pagkakataong ito ay muling isang napaganda paglilingkod na pambayan ang ating gagawin na bagamat ang kabuuan ay medyo may kalungkutan sapagkat mula sa Los Angeles, California, United States of America ay dadalhin ko naman kayo sa Kuwait, mga Kapilipino, na kung nasaan ang isa sa ating Utusan.tv reporter sa katauhan ni Princess Aliyah Qasem ay naroon at kakausapin natin ngayon din at kasama niya ang 17 years old na sinasabi ko na merong fake na passport. Mga Kapilipino, si Princess Aliyah Qasem. Magandang gabi sa iyo, Aliyah. Magandang gabi po sa inyo, Sir Manny, at sa lahat po ng nanonood ngayong araw na ito. Gusto kong ipaabot sa iyo ang aking pagbati na magandang gabi dyan sa Kuwait dahil alam ko ang oras dyan ay alas 10:38 ng gabi, right? To be exact, Opo. ay 10:39 base dito sa aking orasan. At dito dyan sa gabi yan, dito naman sa United States, sa aking kinaroonan Los Angeles, ay alas 12:39 ng hapon. Ngayon, ay saan ka diyan sa Kuwait? Dito po kami sa may Igayla po, Block 1 po, sa Igayla, Alpintas po. Okay. Ngayon, bago natin kausapin yung 17 years old na nasa sa iyong pag-iingat, nais ko munang bigyan natin ng background ng ating mga taga-panood. Taga saan ka sa Pilipinas, Princess Aliyah? Taga Marawi City po ako sa Mindanao. Ikaw ba ay Cebuano, Tausug, Maranao? Ano ang iyong lengguwahe doon? Maranao po ako, Maranao. Maranao. Okay. Maranao po kuya. Saan ka mo sa Mindanao? Sa Marawi City po, pero Marawi. exact hometown ko po ay Baloy, boundary po ng Iligan City at Maranao po. Okay. Kaya ko na itanong yan sapagkat 5 taon ako sa Davao City at nalibot ko yan. Lanao del Sur, Lanao del Norte, Iligan City, Marawi City, Osami City. So, name it. Zamboanga City, Davao del Sur, Davao del Norte, o so whatever. Ay narating ko yan kaya alam ko ang damdamin ninyo na nariyan sa Kamindanawan. Kaya I speak a little bit of Cebuano. I understand generally. Ngayon, ilang taong ka na sa Kuwait? Bago lang po ako dito, bale, galing po ako sa Saudi, sa Qatar, tapos napunta po ako dito sa Kuwait. At na-encounter ko itong isang kababayan natin na may problema sa kanyang employer at saka may hawak na logo po ng kanyang recruiter po. Yun. Bago tayo magtungo doon, dahil kakausapin natin siya, nais ko munang bigyan ng kabuang backgrounder. Ano ang trabaho mo diyan? Ikaw ay galing na sa Saudi Arabia, nang galing na sa Qatar. Ano ang trabaho mo? Nung nasa Qatar po ako, malis po ako as a personal
Senior Catering po. Mm-mm. Grupo po namin yung nagpunta doon. Diyan po sa may Al-Qurayat, TSE po, boundary ng Jordan at Saudi Arabia po. Diyan ngayon sa Kuwait, ano ang iyong trabaho? Ito ay pwede mong sagutin at hindi. Ito mga tanong ko ito dahil gusto ko kasi na mailarawan sa mga tagapanood natin kung sino si Princess Aliyah Qasem. Okay. So dito po sa ano, Wag mo nang kuan, wag mo nang sagutin. Basta't ikaw nagtatrabaho sa Calpito Hospital. Ikaw ay mayroong ito ay pwede mo rin sagutin o not. Ikaw ba ay mayroon ng asawa? Married ka na ba o single? actually po, separated po ako in Muslim marriage po. Isa po yung anak ko, bali 5 years na po akong separated. Ilan ang inyong supling o anak? Nakita ko lang 1 buwan pa lang. Yung anak mo ay isang buwan pa lamang. Oo, nang iwan ko po. Until now, hindi ko po nakikita. Wow. So, ilang taon na sa kabuuan? Ilang taon na sa Middle East ka? Dahil galing ka sa Saudi Arabia, napunta sa Qatar, ngayon ay nasa Kuwait. Sa kabuuan, ilang taon? Ever since 2009 pa po. I think magpa 5 years na po. So, magpa 5 years na, 4 years, magpa 5 years. So, matagal na rin hindi mo nakita ang iyong anak. Anong pangalan ng anak mo? Lalaki, babae? Ang babae po, si Janisa kasi po, yung gagamit kong pangalan nung bago mo ako makilala ko yaman. Alright. Okay. Approve. Okay. Ngayon ay nagagalak ako dahil ikaw ay mismong mga Kapilipino, ako ang kumukontak sa mga reporter natin dito, mga Kapilipino. Yung mga iba ay sila ang kumukontak sa inyong lingkod. Pero dahil sa nais ko na mailarawan sa inyo ang kabuuan ng mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Bakit kausap ko ang Saudi Arabia, bakit kausap ko Hong Kong, Singapore, China, Korea, Japan, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, o anywhere in the world na nasaan sila, ay pinapasyalan ko dahil gusto ko na mailarawan sa inyo mga Kapilipino kung ano po ang kalagayan ng backbone ng ating bansang Pilipinas ngayon na sinasabi nilang bayani, makabagong bayani na lahing Pilipino. That's correct. Kaya natutuwa ako. Itong si Princess Aliyah Qasem ay ikaw ay anong grupo ang iyong kinabibilangan? Isa po akong admin ng OFW Joint Force, Migrante International, sa pamumuno po ni Creator Silence is Never po. Kailan ka pa naging admin ng OFW Joint Force? Since po last year po, mula pa po sa simula ng OFW Joint Force, nandyan na po kami. So kasama ka na simula ng buuin ang grupong ito na umaabot na sa mahigit na 19,000 ang mga miyembro ng naturang grupo. At napakalaki niyan, mga Kapilipino. Pero mas malaki, yung interviewin ko sa Huwebes, dahil 450,000 ang kanyang miyembro, mga Kapilipino. So, at any rate, magbalik tayo dito sa ating pinakabuod na gagawin. Kakausapin ko yung 17 years old na nasa pag-iingat ngayon ni Princess Aliyah Qasem. Yung 17 years old, para makilala ko siya at makaugnay at malaman ng buong mundo ang kanyang istorya. Pwede ko siyang makausap? Opo, walang problema po. Siya po kasi kasalukuyan na dito kami natulog sa malaking bahay. So, nagkatagpo po kami, kaya nagproblema siya sa akin para makausap kayo. Kaya, ibibigay ko na po sa kanya itong
Pero bago yan nga pala, Phone para po. bago mo ibigay sa kanya ang phone, just a minute. Bago mo ibigay sa kanya ang phone, paki-relate mo ang istorya kung paano mo siya nakilala, paano humingi sa iyo ng tulong. Kwento muna. Nagkakilala po kami, magkaibigan po kami nitong si Ronaldin po. Bali po sa mag-anak po yung employer namin. So, bali, dahil sa halili po ngayon dito sa Kuwait, may meeting dito ang mga presidente. So, nagkaroon ng handaan dito sa malaking house nila. Napunta kami dito, nagproblema siya sa akin ng mga problema niya. Sabi ko, walang problema, paabot natin kay Sir Manny ang mga problema mo. So, doon kayo nagkakilala? Hahawakan ko po siya, turn over ko po siya sa embassy po para sa kinauukulan po. Nakausap mo na ang embassy tungkol diyan, hindi pa? Opo. Nakausap mo na? Opo. Na-coordinate mo na ito kay Silence Sniper? Bali po, po ako kay Silence Sniper kanina, hindi pa po nag-reply sa pero alam po niya itong problema na to, matagal ko na pong nasabi sa kanya. Sabi niya, sige, gawa natin yan ng paraan. Alright. Okay. So, mga Kapilipino, ating kakausapin yung 70 years old. Malalaman natin pati ang kanyang pangalan. Sa iyong kapahintulutan, pwede ba natin makausap na Princess Aliyah Qasim? Opo, pwede po. Ito na po siya. Okay. Mga Kapilipino, ito po yung 17 years old na sinasabi ng ating kausap. Hello? Hello? Hello po. Tayo Hello ay... po. Oh, yes. Ang inyong lingkod, si Kuya Manny Calpito ng Utusan.tv. Tayo ay napapanood sa 66 na bansa sa buong mundo. Okay. Ngayon, mga Kapilipino, ay ipagpapatuloy ko pag-usap sa kanya. Taga-saan ka sa Pilipinas, Ronaldin? Taga Nunungan Dos po, Kawayan, Isabela. O sa Isabela sa Mindanao? Nunungan Dos po, Uh-huh. Kawayan. Saan sa Kawayan, Isabela? Opo. O yan ay sa Cagayan, di ba? Po. Sa Cagayan yung Kawayan, Isabela, right? Opo. Oh, dahil taga Santiago ako eh. Malapit sa Kawayan, Isabela. Taga Santiago ako, doon ako lumaki sa Santiago, Isabela. Kaya magkapit bahay pala tayo. Okay. Kailan ka pa nariyan sa Kuwait? January 28 po, Nang anong taon? 2012 po. 2012. So, kailan lamang? Nabanggit na Opo. medyo may kaalibasbasan ang iyong passport. Paano natin explain ito, yung fake mong passport? Paano nangyari dyan? Pwede ba nating malaman kung bakit? Niloko po ako ng recruiter ko. Pinilit po niya ako at ang edad ko po ay ginawa niyang 23. Ang sabi niya, wag ako matakot. Ginagarantihan niya ako na may day off ako at ang sahod ko ay 13,000. Yun pala ay hindi. Sapagkat nung mapunta ako dito, kinuha ng agency ang kontrata ko. Ngayon, wala na po akong hawak. For house lang po ang pahinga ko. Ang Isang beses lang kumain sa isang araw. Ang ibig sabihin ay 4 na oras lang ang iyong pahinga. Ika'y nagtatrabaho ng 20 oras. Opo. At pinakakain ka ng isang beses lamang sa loob ng isang araw. Opo.
Paano nangyari yun? Ano bang trabaho mo dyan? Domestic helper po. Okay. Nung ikaw, ito ay liliwanagin natin, ano? Nung ikaw ay nanggaling sa Pilipinas, talaga bang gusto mo na magpunta sa Kuwait? Mag-abroad? Hindi po. Hindi mo gusto? Pinilit lang po ako ng recruiter ko. Pinilit ka? Sinong pumilit sa'yo? Yung recruiter ko po. Yung recruiter mo. Pwede ba natin malaman Opo. pwede ba natin banggitin yung pangalan ng recruiter mo? Okay, Wag na po. Okay, wag na natin banggitin. Mula sa Kawayan, Isabela, pinuntahan ka na recruiter. Opo. At mula sa Kawayan ay hinikayat ka na mag-abroad. Opo. At ano sabi mo na ako ay underage, di ba? Sinabi mong ganon. Hindi ko po alam. Pakisabi lamang, mula doon sa Kawayan Isabela, pinapunta ka sa Maynila, ganun ba? Or ginawan ka na ng mga papeles, pinapirma ka, tapos sabi, aalis ka na, ganon? Opo. Magkano ibinayad mo? Wala po. Libre. Pero, ayaw mong, ayaw mong mag-abroad, pero pinilit ka na okay lang, at ginawang 23 years old yung passport mo. Kontrata mo. Opo. So, ulitin ko yung sinabi mo, nung dumating ka riyan sa Kuwait, ay kinuha ng employer mo. Employer ba ang kumuha ng mga papeles mo? Diyan sa Kuwait? Agency po. Yung agency mo diyan, Opo. yung agency mo diyan sa Kuwait. Ang kumuha. Opo. Ang kumuha Opo. ng mga papeles mo. Tapos hindi ka na binigyan ng kahit na anong mga papeles at dinala ka na lamang doon sa pagtatrabahuan mo, ganun ba? Opo. Mga Kapilipino, ito po ay isang hindi classic na problema ito. Kundi problema na magkaroon lamang, mga Kapilipino, ayaw ko mag-point ng kung ano-ano mga konklusyon, ano. Pero narinig po ninyo at kayo ang bahala na humusga dito sa mga recruiter na ito na dapat na pagdusaan ng mga gumagawa ng ganyan sa Pilipinas. So, maliwanag sa amin, ang iyong sitwasyon sa kabuuan na ito, ikaw ay 17 years old, sabi ng recruiter ay gawin ng 23 years old, kaya pumasa ka at dinala ka riyan, 1,300 ang iyong sweldo, pero nung dumating ka riyan, kinuha nila lahat ng papeles, ito ay binubuo ko yung kwento mga Kapilipino, ano ho, galing na rin sa kanya, kay Ronaldin, at nang dumating ka riyan, kinuha lahat yung mga papeles mo, walang naiwan sa'yo, kaya wala ngayong ebidensya ng kung sino-sino riyan na 1,300 ang dapat na sweldo mo, kundi ang sweldo mo dyan ay magkano? 400 ang binibigay? Magkano? 300 po. 300 lang. Dollar. Pagkatapos, $300. Opo. Tapos, kung pakainin ka ay minsan lang sa loob ng isang araw, simula nung dumating ka rin January, di gano'n ang pagkain mo. Di ang payat mo na. Paano na yan? Saan ka kumakain ng kwan? Paano kung nagugutom ka? Anong nangyayari? Saan ka kumuha ng pagkain mo? Minsan po, nagtatago na lang po ako ng pagkain sa kwarto ko. Sus Maria. Sa kasalukuyan, saan ka ngayon nagtatrabaho? Doon pa rin. Sa kanila po dito po. Doon pa rin. Opo.
Pero ikaw ay nakahanda nang umalis doon at pumunta sa embassy ng Pilipinas. Opo, balak ko po umalis. Okay. So, mga kapilipino, ito po ay marapat lamang na bigyan natin ng kalingat tulong ito. Alam ko na medyo lito ang kanyang isipan, ano, ho? Pero nabubuo ko ang kwento. At mga kapilipino, yan po ang nakikita natin. Isipin nyo, ang layo ng ating bansa Pilipinas sa Kuwait. Pagkatapos yan ng problema niya ngayon, kaninong pintuan siya lalapit? Kaninong puso, kaninong palad nalalapit yung ganyang klase ng problema, mga kapilipino? Tingnan ninyo kung anong problema ang ating na-encounter pag labas natin sa ating bansang Pilipinas. Okay, Ronaline, hayaan mo at sa abot ng mga kayanan ng Utusa.tv ay susubaybayan namin ang iyong kaso. At ako ay nagpapasalamat kay Princess Aliyah Qasem dahil sa ikaw ay kanyang tinangkilik, ipinaabot ang iyong problema yan. Ipaabot mo ang iyong pangungumusta sa mga kamag-anak mo sa Kawayan, Isabela. Kausapin mo sila. Go ahead. Kausapin mo yung tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo sa Pilipinas. Sabihin mo na... Mama, kumusta na po kayo dyan? At sa mga kapatid ko po dyan. Yan lang po. Okay, nararamdaman namin ang iyong nararamdaman. Okay, pakibigay mo lamang kay Princess Aliyah Qasem ang telepono. At panghuli kong mga kataga para sa iyo ay lakasan mo ang iyong kalooban at ang tulong sa abot ng aming mga kayanan ay aasistihan ka namin. Okay? Princess Aliyah Qasem, pakikuha mo yung telepono at mag-usap ulit tayo. Hello? Opo. Hello po. So, ang maganda niyan ay asistihan mo siya na magtungo sa ating Philippine Embassy para sa ganun ay ihayag ang kanyang problema. Dahil napakabigat na problema yan ng mga recruiter. Dahil sinasamantala nila ang ating mga kababayan katulad niyan. Kapitbahay ko pa pala yan sa Isabela, sa Kawayan. Nandun ako sa Santiago, Isabela. At any rate, papaano natin ito mapapollow up ng lubusan, Princess Aliyah Qasem? Makikipag-ugnayan na po ako sa embassy. Inshallah po. Kasi hanggang ngayon po, sinisingil din daw po siya ng kanyang recruiter. Kaya kinukuhaan din siya ng pera. So, ang sabi ko, huwag ka munang magbigay kasi pumunta ka dito sa Kuwait. Libre yan lahat. Kasi pag di domestic helper, ang nagbabayad po ay ang employer po. So, bali po, dahil ako po ang nakahawak sa kanya, at ang alam ko po na bawal siya lumabas na iano sa iba or matulog sa iba kasi dito po sa ating sa Middle East, pag sumakas po ang isang kababayan natin at nalipasan ng isang araw po at nauna po ang employer na magsumbong po sa police. Kahit ano pong ikaso nila sa'yo, wala ka pong laban. So, ang gusto ko po ay i-report ko na po ito sa embassy bago maunahan po ng employer niya. Very good, very good, very good. Napakagandang aksyon yan na isasagawa mo. Ako ay sumasaludo sa iyo, Princess Aliyah Qasem, ano? At ako ay nagagalak dahil at least unti-unting nakikita natin kung gaano mga bigat ang mga problema ng ating mga kapilipino. Hindi ko sinasabi na ang 8 milyong Pilipino na mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo ay ganyan ang problema. So balit nakikita po natin yung mga cases na ganyan, mga kapilipino, ay tingnan na lamang ninyo kung gaano kahirap ang mapalayo. Isipin ninyo, Kuwait, taas ay ka aeroplano para makauwi ka lamang. Hindi ka naman makapag-travel kung wala kang dokumento. Mga kapilipino, napakahirap na sitwasyon nila. At
ito ay dapat natin pasalamatan yung mga katulad ng aking kausap na si Princess Aliyah Kasem dahil nakahanda silang tumulong. Okay, maraming salamat sa iyo, Princess Aliyah Kasem. Mabuhay ka. Ang iyong panghuling mga kataga para sa ating mga taga-panood ngayon. Go ahead. Para po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa mga kababayan ko po, yung mga gusto pong umalis po na papuntang dito sa Middle East, nakikiusap po ako sa inyo na pakitanong po yung background po ng employer ninyo. Kung gusto niyong pumunta dito, kadalasan po sa mga napapahamak ay ang employer po nila ay siya. So bali po, pag siya po, sila po yung hindi makataong mga Arabo po, kaya marami pong napapahamak na OFW po. So, at saka po sa isang kaso po, nananawagan po ako sa embassy po na pakipalo up po si Ate Helda po, na sinakdan din po ng pulis noong 3 araw pa po ang nakakalipas, na tinawagan po ako ng kaibigan ko na si Josephine, na sabi niya, dinala po sa police station po ang kaibigan ko. Subalit, ito po ang kaso po niya. Nadatnan po siya ng may kasamang driver po sa kwarto niya dahil sa takot po na doon siya nagtago sa driver, sa takot sa employer niya. Nadatnan po siya ng pulis doon at sinaktan, dinala sa detention po, criminal investigation po. Mali po, hindi po alam ng embassy natin ito, hindi pa po nai-report. So, gusto ko pong tingnan lang po nila yung pakipaluap po. At saka yung kay Ate Marisa po, sana po, dahil bagong nakuha ko po itong balita na po ito, at sa kaibigan ko mismo, narinig namin na pinapatigil na po yung kaso niya, yung sa rape victim po. Pinapatigil na po yung kaso niya. Sabi ng embassy po, wag nyo nang, ayaw na po nilang yung kailangan pong tigilan yung kaso, ayaw po nila nang maingay po. So, sana po huwag niyo pong tanggapin yung 100,000 dinar po dahil dangal po ang nasira ng kababayan natin. Tuloy ang laban, ipaglaban po natin yan. Dahil lahat po kaming mga Pilipina dito sa Middle East, pag nabayaran po kayo, lahat po tayo ay masisira po sa kanila at mawawalan ng tuluyan ng respeto sa atin po. Yun lang po, Kuya. Okay. Maraming salamat at mabuhay ka. Saludo ako sa iyo, si Princess Aliyah Kasem. Mga Kapilipino, direkta mula sa Kuwait, ang ating pakipag-ugnayan ay patuloy ang rubdob, patuloy ang ating paggalang sa ating mga ka-OFW at patuloy ang ating pagtulong at pagkalinga sa abot ng ating mga kayanan. Mga Kapilipino, ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa. Ang inyong Kuya Manny Calvido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.